Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa algebraic expressions. So, algebra na tayo ngayon. At dito maraming estudyante yung nahihirapan. Hindi lang estudyante, kahit siguro... nakamit pa ba ako? Hindi, yung presentation pala. Dito, maraming estudyante ang nahihirapan dahil na dito. Hindi lang estudyante, kahit may kilala ko mga teachers, hindi rin. Hindi pa rin alam kung ano yung algebra. So, nahihirapan sila dito. Marami. Mga Pilipino, ang takot sa math. Lalo na kapag pinag-usapan ng algebra. Pero, kung tutusin, mabilis lang ang algebra. Ang problema, kapag hindi nyo natutunan to, mahihirapan kayo sa mga susunod na year level. Sa grade 8, grade 9, grade 10, pag mag-college kayo, mahihirapan kayo sa math. Kaya marami ang mga estudyante na hindi nila pinopursue ang mga courses na may mathematics. Dito sila nagsisimula gawa ng algebra. So sana makinig kayo mabuti, mag-aaral kayo mabuti, makipag-participate kayo sa gagawin natin ngayon para maintindihan nyo ano ba yung algebra, ano ba yung concept nito, at paano ito makakatulong sa inyo. Okay po? Okay po, sir. Okay. So, simulan natin. Sino ba yung may idea dito kung ano yung algebra? Bago tayo mag-start pala. May idea kayo kung ano yung algebra? Ano yung perception nyo dito? Yung nababalitaan nyo sa mga kuya nyo, sa mga ate nyo, mga nanay at tatay, mga sakali. Meron kayo idea dito? Anyone? Yes, Ralph. Numbers at letters. May numbers at may letters. Para saan kaya yun? May idea ka? Yung letters po ay nagre-represent ng numbers. Yun. Maganda yan, no? Bakit kaya? Sino to? Stephanie. Quantities ng formula po tsaka equation. Quantities ng formula at equation. Oo. Isang application yon ng algebra. Tama naman yung mga pinagsasabi nyo. Bakit kaya? Bakit kaya kailangan natin pag-aralan to? Titingnan natin. Who would like to read this problem? Anyone who would like to read this problem? Babasahin lang. Hindi ko pa sasolve, huwag kayo mag-alala. Huwag matakot. Babasahin lang natin. Who would like to read? Yes, Mark. Mr. Pascal is 20 years older than his son. In 5 years, he will be 5 years more than twice as his son will then be. Find their present ages. Okay, salamat sa pagbabasa. May idea kayo kung paano i-solve yan? Kung tatagalugin natin, si Mr. Pascal daw, 20 taong mas matanda kaysa sa kanyang anak. So kung bagong panganak lang yung anak niyang lalaki, 20 years old si Mr. Pascal. Nung pinanganak yung kanyang anak na lalaki. Ngayon, pagkatapos doon 5 taon, ay magiging 5 years more than twice yung kanyang son kaysa sa kanya. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung present ages nila. May idea kayo kung ano yung sagot dyan? Baka sabihin nyo 20 at saka 20 at 5. So, ang problem na to, masosolve po natin yan gamit ang algebra. Kung maalam na kayo ng algebra, ito yung makukuha nyo dapat na equation dyan. Base dito sa sentence na to, huwag nyo masyadong isipin kung paano nakuha to. Ituturo ko din yan sa mga susunod na pagkakataon. Hindi pa sa ngayon. Pinakikita ko lang kung ano yung application ng algebra. So makikita nyo, base dito sa problem na to, mabubuo natin to. Pag kinompute natin yan, ito yung mga computation, makukuha natin yung value ng letter, which is 15. At yung isa pa, which is 35, yan yung age nila. Yung tatay ay 35, yung anak niya ay 15. Kung makikita nyo, 20 years ang gap nila. Si Mr. Pascal ay 20 years older than his son. Sa 5 taon,
Pag dinagdagan mo ng 35 ng 40, ay, teka lang, baka hindi nakikita to. Pag dinagdagan nyo yung 35 ng 5 pala, in 5 years, so magiging 40 to, in 5 years, magiging 20 to. Siya daw, siya daw, 40, will be 5 years more than twice. So, magiging 5 years more than twice, makikita natin yung 35. Yan, paano kaya ginagawa yung mga ganito? Hindi ko pinasosolve sa inyo to ngayon. Pinakikita ko lang sa inyo na kapag marunong kayong mag-algebra, masosolve nyo yung problem such as those. So, para ma-solve natin yung mga problem na yan, kailangan nating matutunan ng algebra. Ano ba yung algebra? Algebra comes from the Arabic word, word. Teka lang. Word po yan. Ayusin ko lang. Hindi ko napansin. Window. Yan. So, ang algebra comes from the Arabic word aljabar, meaning restoring. So, nire-restore daw natin. Ano nga ba yung algebra? Ito yung sinabi ng iba. Algebra is mathematics that substitutes letters for numbers. Pinapalitan daw natin yung ng letter yung mga numbers. So, tama yung sinabi ni Mark kanina. Ni Ralph ata. Si Ralph ba yung nagsabi kanina? O si Mark? Okay. Tapos, algebra is about finding unknown. Hinahanap daw natin yung nawawala. So, kagaya nung pinakita ko dito kanina, hinahanap natin yung nawawala. Nawawala yung ages ng magtatay. Yung age nung si Mr. Pascal at saka yung anak niya lalaki. So, ito yun. Nirepresent natin siya using numbers and letters. So, ganyan po ang algebra. Kapag natutunan natin, yung X, yung letter, ayun yung unknown. So, ginagawa natin silang mga letters para ma-solve natin sila. At sabi nga, you already use algebra during your elementary math. May idea ba kayo na ginagamit nyo na pala yung algebra ng elementary math? Hindi lang elementary, kahit ng nursery pa. Example natin. Ano kaya yung kahulugan ng flower dito? 1. Sabi ba? Okay. Sino yan? Sino yung nagsagot? Hello? Sino yung sumagot kanina? Ano yung halaga ng flower dito? Ano yung value ng flower? Sige, Mark. 1 po. Nakamute ka. Okay, tama. 1. Malamang, no? Kasi yun lang naman pwede natin ipalit dito para maging equal sa 2. 1 plus 1 is equal to 2. Tapos pareho pa sila na flower. Okay, next. Ito, elementary. Ganito na yung ginagawa sa inyo. Ano yung value ng blank? 2 po. Okay, very good, Chini. The value of the blank is 2. Pero, no elementary, minsan ginagawa din yung ganito. Tama ba? Nakakita kayo ng ganito? Nakakita ba kayo ng ganong klase ng tanong? 11 minus n is equal to 7. M-top po. Oo. Ano kaya yung value ng n? 4 po. Sino yung nagsagot nun? Taas mo na kayo ng kamay para matatawag ko. Yes, Chini. Sir, 4 po. Okay, tama, no? So, that is 4. 11 minus 4 is equal to 7. At, yung elementary, nakikita nyo na to, di ba? Tama ba ako? Yung elementary. Okay. So, algebra na yan. Hindi nyo lang alam. Nag-algebra na kayo ng elementary. Hindi nyo lang alam. Sa ngayon, hindi muna tayo dadako sa equations. Kapag may equal kasi, ang tawag dyan ay equation. Kasi, ano nga eh. Sa ngayon, pag-aaralan muna natin yung basic terms and definitions, lalo na yung mga algebraic expressions, kagaya ng title kanina. To learn algebra, you need to understand these first. Algebra basic terms and definitions. So first up, expressions. Kung elementary kayo,
Familiar na kayo sa mga ganitong expressions. Kapag tinawag na ganyan, pag naglagay ng numbers at saka mga operations, tinatawag silang expression. Ngayon, kapag may equal na yan, equation na ang tawag doon, hindi na expression. Malinaw po ba yan? So, malinaw po ba yan? Naintindihan yung pagkakaiba ng equation at saka expression. Opo. So kapag walang equal dito sa kabila, expression lang yan. So hindi nyo kailangang sagutan. Tingnan nyo lang, expression lang yan. 12 plus 6, 3 plus 12. Kapag may equal, hindi rin ibig sabihin, may sasagutan kayo. Ang ibig sabihin lang nung kapantay niya, yun nasa kabila. Tulad nito. Kapag may equal dito, hindi ibig sabihin, may sasagot kayo dito sa kabila. Ano? Ang ibig sabihin lang nun, ay balance yun nandito at saka nandito. Yung kanan at kaliwa. Ay, ayun yung expressions. Ngayon, ano naman yung algebraic expressions? Algebraic expressions, ganito naman ang mga itsura niya. So, gumagamit daw siya ng letters, gumagamit din ng numbers, mga parentheses, operations, yan yung nagkikreate ng algebraic expression. Example, a plus 2. A times B. So, ngayon po class, hindi na tayo gagamit ng X para sa multiplication. Ulitin ko dahil marami yung nakakalimot palagi o hindi lang talaga nakikinig. Hindi tayo gagamit ng X sa multiplication. Bakit? Kasi kung gagamit tayo ng X, paano kung letter X yung ginamit dito na letter? X times X. Paano malalaman kung ano yung minumultiply dyan at yung pang-multiply dyan? So, hindi na tayo gagamit ng X as a multiplication tawag dito, symbol. Ang gagamitin natin, pwede tayong gumamit ng parentheses. Yan, kagaya ng ginawa doon sa taas. O kaya, pwede naman tayong gumamit ng tuldok. X times X. Or kapag mga letters naman, halimbawa, letters yung mga magkakatabi, pwede naman kahit magkatabi na lang sila. Pag magkatabi ang mga letter, ibig sabihin, minumultiply sila. Kahit may katabing number yan. Ang ibig sabihin yan, yung 2, minumultiply sa A, minumultiply sa B. Naintindihan po ba? Malinaw po ba yun? Opo, sir. Okay, salamat. Tuloy natin. So, bubrahin ko lang yung nandito sa ilalim. So, paalala ulit Yan, kagaya ng makikita natin dito. Ano yung ibig sabihin nito? Anyone would like to answer? Anong ginagawa sa 3 at saka sa M? Sabi ko lang kanina. Yes, Jeannie. Times po. Okay, so minumultiply yan. 3 times M plus, so anong ginagawa dito? Ang ginagawa doon? 6 at saka sa N? Yes, Stroud. Times po. Okay, minumultiply din. Minus 6. So kapag may magkatabi, multiplication lang yun. Minumultiply yung 3 at saka yung M. Yung 6 at saka yung N, minus 6. Ngayon, meron tayong dalawang part o meron tayong bumubuo sa algebraic expressions. Andyan nga yung mga letters, andyan din yung mga numbers at saka yung mga operations. So ano kaya yung variable? Sa palagay nyo, doon sa isang algebraic expression, may tinatawag na variable. Ano kaya yung variable doon? Sa palagay nyo, alin kaya doon? Ulitin ko sa algebraic expression, binubuo siya ng mga numbers, ng mga operations, at ng mga letters. So, question, alin doon yung variable? Would like to answer. Alin kaya doon yung variable? Yes, sino yung tumaas ng kamay? Si Micaela. Sir, yung M at N. Okay, very good.
So sa expression na 12b, alin dito yung variable? Yes, Mark. Yung B po. Okay, tama. Ang letter B ay yung variable. So ano ang isang variable? Ano daw ang isang variable? Yes, Ralph. Isang number na nagre-represent. Hindi, isang letter na nagre-represent ng number. Okay, tama no. So isa siyang letter or symbol na nagre-represent sa anong number or value. Kapag meron tayong bagay na hindi alam, katulad doon sa example kanina, yung age ng mag-ama, dahil hindi natin alam yung age nila, nire-represent natin sila sa number para ma-compute natin kung ano man yung number na yun. Okay po? So yun yung ganyan ginagamit po ang letter sa algebra or sa mathematics. Baka kasi ako dati nung hindi pa ako nag-aaral ng algebra, akala ko kapag A, dinagdagan ng B, magiging letter C. Which is, hindi ganyan. Mali po yan. No. Hindi po ganyan ang algebra. Huwag niyong isipin na yung pag dalawang letter ay pinag-add o pinag-subtract, magiging panibagong letter. Hindi po ganun yan. So, ang mga variables po, nagre-represent sila sa numbers. At ang isang letter ay nagre-represent sa isang number lang. So, pwedeng maging kahit anong number yan. Example. Magbigay ako ng example, no? Tulad kanina, A plus A is equal to 2. So, ano yung A dito? Ang A dito ay, yes, Mark? 1 po. Okay, very good. 1. Pero syempre, nakadepende yan. Paano kung iba yung, raise natin? Paano kung iba yung equation? Halimbawa dito ay 4. Ano na yung A? Sino yung tumasang may chini? 2 po. Nakita nyo, nag-iba? Kanina yung A, naging 1. Ngayon naman siya ay 2 na. Okay, teka lang. Naging 2 na siya. Nasa yung pen. Yan. Yan. So yung A, nababago-bago yung kanyang value. Depende sa sitwasyon. Paano kaya kung ganito? Okay, eraser natin ulit. Palta natin yung sagot ulit. Gawin nating 10. Ano naman yung value ng A? 2 pa rin ba siya? Ano kaya? Iben? 5 po. Okay, very good. So 5 na siya. Nakita nyo? Hindi nag-i-stay yung A sa 1. Pwede siyang maging 2, pwede siyang maging 1, pwede siyang maging 5. Depende sa sitwasyon. Eto, last. Paano kung ganito? Ano nga ngayon yung value ng A? Palagay nyo. Wala nang equal. A plus A lang. Ano na kaya yung value ng A? Kasi yan lang ang pag-aaralan natin ngayon. Wala pang equation. Expression pa lang. Walang equal. So, yan yung expression. A plus A. Ano kaya yung value ng A ngayon? May idea kayo? So, yung value ng A ngayon ay pwedeng maging kahit anong number. Any number. Pwede siyang maging kahit ano. Okay? Naintindihan niyo po? Dahil wala tayong equal dito, hindi siya naka-equal, hindi kahit anong number yan. Basta number yan. Hindi nyo iisipin na letter yan sa mathematics. Naintindihan po natin? Malinaw na po yung variable? Okay. Tuloy natin. Ano naman daw yung constant? Sa palagay nyo, ano naman yung constant? Ano naman daw yung constant? Mahalaga na maintindihan nyo, ma-differentiate nyo kung ano yung variables at constant. Ano naman daw yung constant?
Kung yung variables ay yung letters, ano naman yung constants? Yes, Stephanie. Number po. Okay, very good. So yung constant, yun naman yung number. Example, sa expression 5x plus 7y minus 2, ang constant natin dito ay negative 2. So may tawag pa tayo dito ng iba eh. Pero pwede rin naman tawagin constant to. Pero may ibang tawag pa rin sa kanya. Okay. So kalimitang constant, yung walang kasamang variable. Negative 2. Okay. So bakit kaya tinatawag pa silang constant at variables? Bakit kaya hindi pa letters at numbers na lang? May idea kayo? Kasi tinatawag pa siyang constant at variable dahil may mga meaning ang mismong constant at yung variable. May idea kayo kung anong ibig sabihin muna ng constant? Yes. Ano kaya yung meaning ng constant? Atas ka ba ng kamay, Micaela? Nag-raise hand ka. Something constant also means something does not change. Okay, very good. Galing ng Google. Google. Ang galing ng definition mo. Hindi, joke lang. Okay, tama, no? Hindi siya nagbabago, no? Parang nakita niyo na ata sa page yan. Constant also means something that does not change. Hindi siya nagbabago. Which is very suitable for numbers because every number conveys only one value. Suitable daw siya sa mga numbers kasi ang value ng number, yun lang kung ano yung sinasabi niya. Example, yung 4, ang value niya ay 4. Pwede ka ba na magsabi na yung 4 ay magiging 5? Pag sinulat mo yung 4, ang basa mo 5. Pwede ba yun? So, hindi pwede yun. Pag sinulat mo yung 11, malamang 11 yung value niya. Kaibahan niya sa variables. Ay, ano naman yung variables? Ano naman idea niyo tungkol sa variables? Parang bukas ata mga FB nung iba sa page ng mata. Titingnan niyo yung lecture ko dun. Yes, Ralph. Isang quantity na nag-a-assume ng numbers. Okay, so yun yung definition natin kanina. Ang tinatanong natin kung ano bang ibig sabihin mismo ng variable. Kung ang constant ay something na hindi nagbabago, ang variable naman, tama naman yung sinabi mo. Yes, Ralph. Hindi po consistent o hindi nagpapakita lagi. Laging? Anong hindi nagpapalit palagi? Laging ang? Hindi po laging nagpapakita. Yun. Hindi laging nagpapakita. Hindi laging palagi siyang nagbabago. Kung ito hindi nagbabago, ito palagi siyang nagbabago. Intindihan niyo yung pagkakaiba nila. Nakita niyo yung example ko kanina. Yung letter A, pwedeng mabago-bago yung value niya. Depende sa sitwasyon, di ba? Nung ang sagot ay 2, ang letter A ay naging 1. Nung sagot ay 4, ano na yung letter A? Naging 2. Nung 10 na, ang A ay naging 5. ano nga? Naging? 5. Okay, tama. Naging 5. So, nababago. Example, tandaan niyo yung formula sa paggawa ng sa pagkuha ng area ng rectangle. Ay, bakit ang drawing ko? Tumabingi yung rectangle. Tandaan niyo yung formula. Ano ba yan? So, halimbawa, meron tayong rectangle dyan. Ano yung formula niya? Nakasulat na eh. Sino yung tumakas ng kamay? Ulit nga ulit, raise hand. Hindi ko nakita. Ano yung formula ng rectangle? Yes, Ralph. Length times width po. Ayun. Yan, nandito na. Is equal to length times width. O, halimbawa, ito ay 5. At ito ay 3. Paano makukuha ang area niyan?
Sino nakakaalala nun? Gagamitin natin yung formula. Area is equal to length times width. Length times width. O, anong gagawin dyan? Si Ralph. Sige. Multiplication po. Anong unang i-multiply? Ano ba length dyan? Yung length po ay 3, tas yung width po ay 5. Hindi. Yung mas mahaba ang length. Pero okay lang naman. Kahit mabaligtad, wala namang problema. Multiply. Ala. Ano nangyari? Sandali lang po. Ala! Lolo ko ata ang aking ano. So, ang length natin ay 5. Ang width natin ay ano ba? Ala. Sorry po. Live tayo, live. Yan. So, 5. Multiply natin. Huwag na ang parenthesis. Multiply natin sa 3. Nakita nyo? Ngayon, paano kung naiba na yung given sa inyo? Halimbawa, pinalitan na yung 5 at saka 3. Ginawa ng ano. Ito ay 13. Ito ay 25. Pareho pa rin ba yung isusulat nyo? 5 times 3? Hindi po. Pero mababago ba itong formula? Hindi po. Length times width pa rin to, no? Ito pa rin yung L, ito pa rin yung W. At dito mo pa rin ipapalit yung 25. Dito mo pa rin ipapalit yung 13. Ano yung nabago lang? Ang nabago ay yung value ng L at saka nung width. Nakita nyo ba? Kaya siya tinatawag na variable kasi depende sa sitwasyon. Nababago yung value niya. Bagaman letter L siya, kung nakita mo yung letter L, hindi siya palaging isang number lang. Hindi siya nakatatak na 5 lang. Pwede siya maging 25, pwede siya maging 26, pwede siya maging 1,000, kung ano man. Depende sa sitwasyon. Naintindihan po natin? May question po tayo doon? Questions? Mahaba-haba po yung lesson natin ngayon. Kailangan akong tapusin to ngayon. Wala. Question po? Wala. Okay. So, salamat sa pagsagot. Next natin. So, ito pa yung mga parts pa lang to ng algebraic expressions. Meron na tayong tinatawag na variables, may constant. Ito yung isa pang mahalaga na maintindihan nyo sa isang algebraic expression. Meron tayong tinatawag na term. Ano ba yung term? Simple lang. Ano to? Nangyayari. Yan. Okay. Would like to read. Sige, Ralph. A term is the name given to a number, a variable, or a number and a variable combined by multiplication or division. Yun lang simple. Kapag daw meron tayong number o kaya meron tayong variable, meron tayong constant, meron tayong number, may variable tayo, pinagsama sila, pinagmultiply o kahit hindi pinagmultiply, basta may number, may variable. Pag pinag-divide din sila, term ang tawag doon. Magbigay tayo ng example. So meron tayong algebraic expression, a plus 2. Ang terms niya ay a at saka 2. So ito yung isang term, ito yung isa pang term. Kalimitan, pinaghihiwalay sila ng plus or minus yung mga terms. Okay ba? Another example. 3m plus 6n minus 6. Ano yung mga terms natin? Ito. 3m. Natin. Ito yung isang term. Ito yung pangalawang term, positive 6n. At ito yung pangatlong term, negative 6. So bakit mahalaga yung mga terms na yan? Malalaman natin sa mga susunod na lesson natin. Mahalaga na makikita nyo yung mga terms. So, may question po ba dyan? Magbigay ako ng example pa na wala dito. Example natin ay 3x, y, plus 6ab
C minus C. Okay. Ano yung mga terms dito? Magbigay ng isa. So, meron tayong given dito. Ito. Ano yung mga terms dito? Magbigay ng isa. Dito may dalawang terms. Dito may tatlo. Ano kaya yung mga terms dito? Yes, Ralph. Magbigay ng isa. 3M po. Ano yan? 3M. 3M? May 3M ba dito? Dito. Sa sinulat ko. 3Y po. 3Y. Ano to? Multiplication po. Hindi multiplication yan. Kasasabi ko lang kanina. Hindi na natin gagamitin yung X as multiplication. So, ano yung basa dyan? 3XY po. Yan. So, hindi na multiplication ng X ha. Ang ibig sabihin yung 3, minultiply sa X, minultiply sa Y. Variable na po ang X. Hindi na pang multiply. Okay? Huwag niyo kakalimutan yun dahil marami pa rin nagkakamali dyan. So, ito yung isang term. 3XY. Ano pa yung isa? Yes, Mark. 6ABC po. 6ABC. Tama. So, ito pa yung isang term. Sama natin yung plus sign. Yun. Meron pa ba? Ano pa yung isa? Ano pa yung isa? Would like to answer? Yes, Ginny. Sir, negative E po. Ah, iba yun? Say yun, say. Sorry, pangit ang sulat ko. Nakamouse lang kasi ako eh. Sige, ulitin mo yung sagot mo. Ulitin mo yung sagot, Ginny. Sir, negative C po. Ayun, sakto. Galing mo, pangit ko sumulat. Sorry. Okay, tama. So, yun yung huling term. Bilugan lang natin. So, ito. So, isa, dalawa, tatlo. Yan yung tinatawag na terms. Maliwanag po ba yan? Opo. Okay. So, hanggat walang plus o minus, isa lang yung term yan. Kahit umabot yan ng A, B hanggang Z, A, B, C, D, E, F, G, hanggang Z, isang term lang yan. Lahat yan pinagmumultiply, isang term lang. At nga pala, class, kapag magkaiba ang letter, kapag iisa lang ang letter, halimbawa A plus A, kapag isang letter lang yan, nagre-represent yan sa isang number lang. Kung ito ay 1, malamang ito ay 1 din. Kung ito ay 2, ito ay 2 din. Gets nyo pa? Pero, kapag magkaiba ang letter, burahin ko lang ha. Halimbawa, yung isa ay A, tapos yung pangalawa ay B. Pen. Pag itong A, ito ay B, pwedeng magkapareho sila na nire-represent na number, pwede ring magkaiba. So, kung ito ay 2, ito ay 2, yung B ay equal sa 2, pwede rin naman yung A ay equal sa 2, at yung B ay pwedeng maging ibang number. Halimbawa ay 100. Ayun. So, pwedeng may iba yung values nila kapag magkaiba sila ng letter. Pero pag magkapareho sila ng letter, pareho sila ng value. Okay pa? Tuloy natin. Ano naman kaya daw yung coefficients? Ang coefficient ay yung number multiplied by the variable in an algebraic expression. So, sa isang term, kapag may nakita kang letter na may pinangungunahang number, coefficient po yung tawag doon. Example, 6m plus 5. Ano daw yung coefficient? Coefficient is 6 dahil siya yung katabi ng variable. Yan tinatawag na coefficient. Sa 8r plus 7m plus 8, ito naman yung coefficient. Ganun din sa 14b minus 8. Ito yung coefficient. Oops. Ayan, meron pala tayong sasagutan dito. Oops. Ayan. Sagutan natin. At pala, dito ko lang kayo pinagsagot. Ano daw yung, magsimula muna tayo sa terms. Dito tayo sa una. Ano yung mga terms dito? Would like to answer. 12a minus 6b plus 4. Ano yung mga terms? Magbigay ng isa.
Dito muna. Ano yung mga terms dito? First, nakikita nyo ba? 12a minus 6b plus 4. Ano daw dito yung term? Terms. Sagot tayo. Would like to answer? Yes, see you, Russell. 12A po. 12a. So that's correct. What else? Yes, Ralph. 6B po. Negative 6b. Sama niyo yung sign. Okay? Para hindi tayo malilito. Sasama niyo lagi yung nauunang sign sa kanya. Next natin. Ano yung huli? Sino to? Dion Jansen. 4 po. Okay. 4 po. 4 or 4. Pwede naman yan. Punta tayo doon sa pangalawa. Terms muna ulit tayo. Mamaya natin kuhanin yung mga iba. Ito. Ano yung terms dito? Term. Sino sasagot? Sino to? Micaela. Negative 2y po. Okay, very good. Meron pa bang iba? Wala na po. Okay, wala na. Next tayo doon sa pangatlo. C minus 32 or C negative 32. What do you think is the first term? Anyone? Anyone else? May iba pa? Sige, Cedric. Negative 32 po. So, yun yung isa, yung huli. Ano yung nauna? Yes, Dion. C po. Okay, tama. So, C at negative 32. Hindi ko mauna yung negative 32 kasi nasa huli siya nung animation. Okay. Next natin. Yung last. 3x plus 2. Uy, sino to? Si Ivan Chelsea. 3x po. Okay, very good. And yung last term niya ay si Gian Aiden. Positive 2 po. Okay. Mahirap ba? Mahirap bang i-identify yung mga terms? Hindi po. Yan. Kailangan nating ma-identify kasi yung mga yan dahil kapag magko-compute na tayo, dapat alam niyo yung sasabihin ko. Diba, sinabi ko, ano ba yung mga terms dyan na kailangan natin? Dapat nakikita niyo na yan. So, mahirap ba makita kung ano yung mga terms? Hindi po. Okay. So, kung hindi, tuloy natin. Punta naman tayo sa coefficients. Punta tayo dito sa unang ulit. So, 12a minus 6b plus 4. Ano naman yung mga coefficients dito sa expression na to? Yes, yun. 12A and negative 6B. Okay. Coefficients lang. Yes, Ginny. 12 po tapos po 6. Sama mo yung sign. Negative 6 po. Ay, Okay, 12 and negative 6. Very good. Next. So, kanina, yung sinagot mo lang, sino nga ba yung nagsagot kanina? Napasama lang yung variable. So, kapag coefficients, huwag mo isama yung variable. May ibang tawag doon. Terms kasi yun eh. Ano? Pag sinama mo yung variable, terms ang tawag sa kanya. Next natin. Si Ralph. Negative 2 po. Okay. Very good. Next. Si Michael. Negative 32 po. Negative 32. Tandaan natin, yung coefficient ay katabi ng letter. So ito, medyo mahirap talaga itong tanong na to. Paano kung walang number na katabi yung variable? Ang coefficient po niya ay 1. So okay lang, kahit nagkamali ka. Dahil hindi ko pa naituturo to. So tandaan po natin, kapag yung variable, nagsosolo lang, ang katabi niya ay 1. Kasi 1 times yung variable pa rin. Nagets niya po? So kapag walang katabi yung variable, 1 po yung kanyang numerical coefficient o yung katabi niyang number. May question po tayo doon? So, Sir, 1 lang po kasi, talaga. yes, ano yan? 1 lang po talaga. Yung katabi nung C. May 1 dito. Hindi lang siya sinusulat. Okay ba? Okay po, sir. Pinag-uusapan kasi natin dito yung katabi lang nung letter. Ito lang. Yun. Ito lang at saka ito.
Tingnan mo yung 4 hindi kasama. Negative 2, tapos yung 1 nandito. Kapag, lang, gawin natin pula para kitang-kita. So ito, 12A, so 12. Yung 6 yung katabi ng B. Yung negative 2 katabi ng Y. Yung 1 katabi ng C. Pag walang number na katabi ang isang variable, 1 po ang kanyang coefficient. Malinaw po yan? Okay, last one. Last coefficient, would like to answer? Si Cedric. 3 po. Okay, very good. 3. Punta tayo sa variables. So, malinaw yung coefficients. Variables tayo. Variables. Yes, Ralph. A at B po. Okay, very good. A at B. Pangalawa. Bibilis. Ayan na, sino to? Si Gian. Y po. Ha? Y Ako nagtatanong. Ano yung variable? Yung Y po. Huwag mo akong tanungin. Ako yung nagtatanong. Ano yung variable? Ako nagtatanong eh. Ano yung variable? Hindi, joke lang. Tama. Why? Pero palito po. Joke lang yun. Sorry. Hindi mo ata nag-gets yung joke ko. Tinatanong ko kasi ano yung variable. Sinasabi mo, why po? Para ka nagtatanong, di ba? Sorry. Sorry naman. Hindi nyo naintindihan agad yung joke. Okay, next natin. How about yung pangatlo? Chini. C po. Ano? Letter C po. Yung C. Okay. Talagang siniguro doon mo ng letter C ah. Okay, last one. Yes, Micaela. X po. Ha? Sino? Sino ex mo dito? Letter X po. Yung ano. Oh, tama. Sorry. Nalimutan ko yung pinag-uusapan. Sige. Okay. Variables. Mali na po ba yan? Next tayo. Constants tayo. Ano naman yung mga constants dito? The first constant is Cedric. 12 po. Yes, Ginny. Sir, positive 4 po. Okay. Hindi na natin sama yung 12. Dahil coefficient na yung tatawag natin sa kanya. Constant na yung tawag natin. Doon sa mga walang variable na katabi. Okay ba? Next. Ay! Doon tayo sa pangalawa. May constant ba tayo doon? Wala po. Wala po. Okay. Sa pangatlo. Sige, Micaela. Negative 32 po. Okay, nice. Last one. Si Stephanie. 2 po. Okay, so yun. Yan lang kasimple. May question po tayo dito. So, kailangan ma-identify nyo lang yung mga bagay na yan. Kapag kita nyo sila, mako-compute nyo sila kung kilala nyo kung sino yung mga yan. Okay, tuloy tayo. Sana naintindihan nyo yan. Okay. So, pagsusulat ng algebraic expressions. So, pwede tayo daw mag-translate ng mga salita sa variable. Gagawin natin yung mga salita, gagawin natin variables or itatranslate natin sa math. Kumbaga, yung English, itatranslate natin, kaya natin siyang i-translate into math. Nagagawa po yan. So, yung mga problems such as those na binigay ko kanina nung simula nung lesson natin, kaya natin gawin yung mga problems na yun, gagawin natin siyang mathematics. Ganun lang yung ginawa ko doon para ma-solve natin yung problem. Example, 3 more than a number. So, ang translation niya, x plus 3. So, yung more than, yan yung plus. Yung 3, ito nasa likod. At yung a number, kapag sinabing a number, yan yung mga variables na ginagamit natin. Kapag sinabing a number, pwedeng kahit anong variable yung gamitin nyo. Another example, the quotient of a number 8 and y. Of a number and 8 pala.
a number, and 8. So, ayan, a number divided by 8. Another example, 6 times a number, 6x or 6n. 6 times n. Sino ba naman? Sorry kasasabi ko lang kanina na walang x. Tapos may x dito. So, mali ito. Kinopya ko lang kasi ito sa internet eh. Nag-download lang ako. Okay. Next natin. 15 less than a number. So, z minus 15. Pwedeng maging kahit anong letter yan. So, wala na tong x na to 6n na lang. Ito lang talaga ang sagot. Hindi ko na proofread to. Hindi ko na i-check. The quotient of 30 and a number plus 10. So, the quotient of 30 and a number, 30 divided by x plus 10. So, ito yung mga keywords na kailangan natin matandaan. Kapag addition, ito. Total increase by more than. Kapag babaligtad, ang kalimitan na babaligtad ay itong more than. Kapag sinabing x more than 2, nagiging 2 plus x yan. Yan lang ang nababaligtad. Pero okay lang namang mabaligtad sa addition. Sa subtraction, ang hindi pwede. Kapag sinabing minus, 1 minus x, kung anong sabi, siyang sulat. 1 minus x. Kapag difference, kung anong sulat, siya ding sabi. The difference of 1 and x, kung anong sinabi, yun din ang sulat. 1 minus x. Subtract. 1 subtracted 2. Pero merong tinatawag na subtracted from. Kapag subtract from, huwag niyong kakalimutan to, nababaligtad kasi yan. Kapag 1 subtracted from x, magiging x minus 1. Ito, less than. Kapag sinabing 1 less than x, ganito din ang sulat niyan, baligtad din. X minus 1. 1 decrease by x. So, ganun din yung sulat niyan. Hindi. Kung anong pala yan. 1 decrease by x. Itong less, pareho lang itong less than. Okay. Hindi yan yung inequality symbol. Yung pinagkaiba ng inequality, merong is less than. Tatandaan nyo Yung inequality symbol, yung paganyan, yung natutunan nyo ng elementary, is less than. Tandaan nyo, may is yan. Merong less. Ayan, apelyido ko yan is less than. Okay, pero pag less than, walang is, minus po yan. Okay, multiplication, ito product times multiply. Ginagamit din minsan yung twice. Pag sinabing twice, multiply by ilan? Multiply by ilan? Pag twice. 2. Hindi yan yung girl group Okay. Hindi yan yung girl group. Tapos pwede ring thrice. Ito naman, pag thrice, hindi naman ito yung kinakain nyo sa sa inasal na anli. Ano naman tong thrice? Multiply pa. Yes? Ano yung thrice? Hindi ito yung anli sa inasal. Hindi rin dito yung kinukuha sa buhok nyo. Nakuto, tapos tinitrice. Diba yan? Teres yun. Ano yung trice? Mumultiply saan? Times? Ilan? 3. 3. Okay. Minumultiply sa 3. So, yan. Quotient, divide, o kaya ay ratio. Kasama din dito ang ratio. Pare-pareho lang yan Pag sinabing quotient, divide, ratio, lahat yan division. Okay po? Okay. Next tayo. O yan, kayo naman magsagot. Start tayo. Ano kaya yung translation yan? Anyone? Would like to answer? Translate natin. 4 more than s. Yung s ay yung variable. Ano kaya ang translation yan? Gagawin natin siyang algebraic expression. Ta-translate lang natin. Wala tayong kukumpitin.
Sige, ibigay ko yung una. Mabilis lang to. Ayaw nyo talaga sumagot. 4 more than S. Ang answer nito ay S plus 4. Kaya nga more than eh. Diba? Okay, next natin. Would like to answer? Yes, Ken Joshki. Ken Joshki, answer mo. Wala na, papindot lang. O, translate natin. The product, ano ba yung product? Anong operation yan? Addition. Ano yan? Yes, Ralph? Multiplication. So, kapag multiplication, ano susulat natin? Sige, Ralph. 7 times C. 7 times C or simply 7C. Kapag multiplication, kalimitan, ang inuuna lagi ay yung number bago yung letter. Yan. Di ba isang term na yan? Magkatabi lang. Kapag magkatabi lang ang number at letter, multiplication yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Ano? Next natin. 9 less than X. Anong translation yan? Sa mathematics. Translate natin. Yes, Ralph. 9 minus X. Tandaan niyo yung less than? Yes, Ginny. Sige, Ginny. X minus 9 pa. Okay, baliktad siya. Kapag less than, nababaliktad. So, huwag niyong kakalimutan yan. Ha? Kalimitan, yan lang naman yung nagiging problema. Yung sa minus. Kasi iba yung nagiging sagot kapag nabaligtad. Huwag kayong makakalimot dyan. Laging ginagamit tong salitang to. Baligtad po siya. Okay, next natin. A number divided by the sum of 4 and 7. Yung number daw, dinivide by the sum of 4 plus 7. Ano kaya magiging itsura nun? Sino yung nagtas? Ralph. N divided by 4 plus 7. Okay, tama. Pero ito dapat yung magiging itsura nun, nasa ilalim. O kaya, pwede rin naman divide tapos naka-parenthesis. Kasi dinidivide siya doon sa sum eh. So, kailangan mo munang isum to. Sagutan mo muna. Pag nakita niyo yung product, sum, difference, kalaging sila muna yung inuuna. Okay? Kalimitan may parenthesis yun. Okay, ito na. Yung favorite yung girl group, nandito na naman. Answer po natin dito. Sino yan? Si Micaela. 2 times X plus 4. Tingnan natin. Uy, yun lang. May parenthesis, no? Kasi tingnan nyo dito, no? Kapag sinabing twice X, yun yung sagot. Yun yung sagot mo dapat. Kung walang parenthesis. Pero ang tinatwice kasi dito ay, ano yung tinatwice? Sum. So, kailangan mauna muna yung sum. Pag-a-addin mo muna, kaya may parenthesis, bago siya i-multiply sa 2. Naintindihan niyo po yung pagkakaiba? Magiging 2x plus 4 yan. 2x plus 4. Kung ang nakasulat dyan ay twice x. Twice x. Ayan, ganda na sulat ko. Yung tinatwice niya ay yung x. Pero ang tinatwice dito ay yung sum. Malinaw po ba yan? So, tinuturo ko lang sa inyo para alam niyo yung gagawin sa susunod. Marami din ganyan ng mga question or mga ma-encounter kayo. Next natin, the sum of 3 parts of a number and 7. Ano daw yung 3 parts? 3 parts of a number and 7. Paano kaya yan? Anong ginagawa sa 3 parts at saka doon sa number? Ano sa palagay niyo operation nila? Addition. Aha, hindi.
O, 3 na lang. Mali na yung addition. Ano na lang? Yes? Ano yan? Divide. Okay. Multiplication. So, ito dapat yung magiging sagot niya. Yung 3/4, mo-multiply sa x. At kapag nag-multiply ka ng fraction sa kahit anong whole number, sa taas o sa numerator mo siya ilalagay. Ganyan yung magiging itsura niya. 3x over 4 plus 7. Okay po? Malinaw po ba yan? Okay. Last example. 10 times a number increased by 150. Yan, favorite ng mga papa balls. 150. Ano man? Ano yung magiging translation yan sa math? Si Ralph. 10 times n parenthesis plus 150. Okay, kahit wala ng parenthesis yun, okay lang. Pero kung may parenthesis man, nilagay ka pa dito. Pero kung dito mo nilagay, mali. Kasi ang 10, minumultiply sa number. Nakita niyo yung pagkakaiba nito? Yung twice or yung 2, minumultiply sa sum. Ito yung 10, minumultiply sa number. So wala siyang parenthesis dito. Okay po? Malinaw po ba yung translation natin? Opo. Dahil may sasagutan kayong ganyan sa Google Forms natin. Okay. Next. So, ito naman, mga sitwasyon. A car was traveling 60 kilometers per hour for a number of hours. Ano kaya yung translation yan? So, sabihin ko na lang. Yan, 60h. So, pwedeng kahit ano. Kasi, multiply lang natin eh. Nagets nyo kung paano nangyari yan. So, 60, multiply lang sa h o doon sa number of hours. Another example. Bob ran 7 times a week for a number of weeks. So, 7 times a week for a number of weeks. Hindi natin alam kung ilang weeks siya nagtumakbo. Pero 7 times siya sa isang week. So, paano natin gagawin yun? Hindi ganun din. Multiplication lang din. The plumber added an extra 500 to her bill. Magkano ba ang bill? Hindi natin alam. So, nilagay natin B plus 500. Ganun lang kasimple. 35 fewer people came than the number expected. Ilan ba yung number expected? Hindi natin alam. So, N, fewer, kaya minus tayo, minus 35. So, pwede natin gamitin yung mga ganyan sa mga real-life situations para makapag-solve tayo ng problem. Kagaya nung kanina. Pero hindi muna yun ang pag-aaralan natin. Sa mga susunod na pagkakataon. Kailangan maintindihan muna natin kung paano nag-ooperate ng expressions bago tayo pumunta sa equation. Okay. Algebraic expressions can be classified according to the number of terms. So, yun. Nakaklasify pa rin pala siya. Depende sa number of terms, sa bilang ng mga terms or degree. So, yung number of terms, kapag isa lang yung term, ang tawag ay monomial. Kapag dalawa, binomial. Kapag tatlo, trinomial. Kapag marami, multinomial. Sa degree naman, depende sa highest exponent ng isang expression. O kaya, kapag yung isang variable, o kaya yung highest sum ng exponents of the variables in a term. Ang example dyan, yes. Ano yun? Sino yung natin? Yes. Sir, na lobat daw po si Dion. Kaya po si na-disconnect. Dion po. Lobat? Dion po. Si Liam. Sige. Dion po, Dion. Dion? Sige. Okay lang. May recording naman ito sa YouTube. Doon lang niya panoorin mamaya. Okay. So, example ito, sa degree, kung makakita nyo, merong variables dito. Ito yung mga variables. Pero ang pinakamataas na exponent ng variable dito ay 4. Kaya, ang degree niya ay 4th degree. Mahirap ba yan? So, magbigay pa tayo ng example. Sa expression na to, dahil meron siyang 1, 2, at saka 3 terms, ang tawag sa kanya ay trinomial. Ang degree niya ay 4 or 4th degree.
Dahil ang pinakamataas na exponent ay ng variable ay 4. Mahirap po ba yan? Tuloy natin. Mamaya, titingnan natin kung naintindihan nyo. Ito naman ay multinomial. Bakit? Bilangin natin. 1, 2, 3. Ito yung minus. So, 3. Ito yung plus. So, 4. Dahil merong 4, lampas sa 3, multinomial na ang tawag. The highest sum, pinakamataas na addition ng mga exponent. Tingnan natin dito. Kapag ang exponent ay, ang exponent ito ay 2. Kapag walang exponent, automatic ang exponent nun ay 1. Okay po? So pag-add natin, 2 plus 1 plus 1, ilan to? So ang exponent ng term na to ay 4. Pag-add natin yung exponent dito, 1 plus 3 plus 2. 6. Ito, puro 1. 1, 1, 1. 3. Ito naman, 1, 2, at saka 1. So, 4. Anong pinakamataas na exponent sa 4 na terms na yan? Ito, 6. Kaya ang exponent niya, ang pinakamataas na sum ay 6. Sa second term, ito. Hence, the degree is 6 or 6 degree. May question po tayo doon. Mag-testing tayo. Testing natin. Example number 1. Ano kaya yung number of terms muna? Bilangin natin. Ilan yung terms dito at ano yung tawag sa kanya? Last na to. Ito na yung last na lesson natin ngayon. Bilangin nga natin ilan to. Would like to answer. Muna tayo. Ilan terms ang meron dito sa expression na to? Nabibilang nyo ba? Diba kanina, inalam natin kung ano yung mga terms, pinag-ihiwalay siya ng plus or minus. So, ilan yung terms dito? Anyone? Walang sasagot? Aba, parang nahirapan ata. Yes, Ralph. Isa po. Ano ba yung mga terms dito? Kanina, nagsagot kayo ng mga terms, nalimutan nyo na. Ano yung mga terms na nandito? Pabalikan ba natin? Ayan yung mga terms, 12a, negative 6b4, negative 2y, c at saka negative 32, 3x plus 2, 3x at saka 2. Yan yung mga terms. Diba? Balik tayo dito. Oops. Ano yung mga terms dito? Napasobra tuloy ako. Yes, Gian. 12a by the power of 3. 12a to the power of 3. Yan yung isa. Ano yung sumunod? Ano yung sumunod? Yes, Micaela. 6b to the power of 5. Sama mo yung negative. Negative 6b to the power of 5. Tama. Ano yung sumunod? Gian. Positive 4 po. Okay. Ilan yan? Ilan yan? Yes, Jeannie. 3 po. So, 3 siya. Anong tawag sa kanya? Trinomial. Trinomial. Ganun lang kasimple. Okay po. Ganun lang siya kasimple. Next natin, number 2. Number of terms muna tayo. Ilang kaya to? Ilang kaya to? Ilan would like to answer? Negative 2y. Ilan? Yes, Ralph. Isa po. Isa. So, anong tawag sa kanya? Ang tawag sa kanya ay Micaela. Monomial po. Okay, very good. Ano lang? Pangatlo. Yes, Ralph. 2 po. 2. So, CX at si negative 32. Anong tawag sa kanya? Binomial po. Okay, binomial or binomial. Kung ano man gusto nyo. Hindi ako English teacher sa grammar o sa
sa speech. Okay, last one. Last one is, yes, Chini. Sir, binomial po. Okay, very good. Dalawa, binomial. Ito yung isa, ito yung pangalawa. Okay, malinaw tayo doon. So, ito isa lang. Punta tayo sa degree. Malalaman daw ang degree depende sa exponent ng variable. Yung pinakamataas na exponent ng variable. Punta tayo dito sa unang expression. Nabuburahin ko lang muna yung mga... Yan, okay. So, ano kaya? Yung degree nitong una. O yun, may nagtaas na. Si Chini. Sir, 6 po. 6? Sure ka? Titignan mo yung bawat term. Ito yung unang term, ito yung pangalawang term, ito yung pangatlong term. Titignan mo kung may variable. Ito meron. So ito, wala na ito. Ano yung mas mataas na exponent dyan? Yes, Ivan. 5 po. Okay, the answer is 5th degree or degree of 5. Tama. Kasi ang pinakamataas na exponent ng variable ay 5. Okay po. Next natin. Dito naman sa pangalawa. Isang term lang yan. Tapos, merong letter. So, ano ba yung exponent niya? Naalala niyo ba kung anong exponent kapag walang nakalagay? Kapag walang nakalagay, ano kaya yan? Yes, Chini. Sir, 1 po. Okay, tama. First degree. Pag wala nakalagay na exponent, 1 yun. So, nasa first degree siya. Okay, next natin. How about this one? May variable ba to? So, dahil wala siyang variable, hindi niya siya titingnan. Ito na lang. Ano ba ang exponent niyan dalawa? Ano ba ang exponent ng C? May nakasulat ba? Yes, Micaela? Nakamute ka, Micaela. Micaela? O napapindot ka lang. So kapag magkaibang variables, magkaiba din ang exponent niyan. May exponent yung C, may exponent yung X. Tigisa sila. Sabi, kapag daw kukuha tayo ng degree, pag-a-addin natin yung mga nasa isang term na variables. So add natin 1 plus 1. Ano yung degree niya? Second degree. Okay po? O, last one. Last one. Hindi ko na kayo tutulungan. Naintindihan po ba kung bakit naging second degree to? Kasi ito, yung C may exponent na 1, yung X may exponent na 1. Ito wala namang variable, so hindi na natin sinama yan. 1 plus 1, second degree. Okay. Gian Aiden. 3 degree po. Ano yan? Pakiulit. 3rd degree po. Ilan? 3rd degree po. 33? 3 po, 3. 3. Parang kulang. May iba pang sagot? Micaela? 4th degree po. Okay, very good. Bakit naging 4th degree? Bakit naging 4th degree? Saan mo nakuha yung isa pa? Kasi sabi niya kanina, 3 lang eh. Saan niya nakuha yung isa pa? So, ito yung 3. Tama si Gian kanina sa pinagkuhanan. Ito yung 3 sana. Kaso, may kapos pa. Ito yung isa pa. Yung Y, may variable din. May exponent din na 1. So, pag pinag-add yun, 4th degree. Okay pa? May questions po ba tayo? May questions po tayo? Class? Pwede kayo magtanong. Dahil tapos na to. Ayan o. Questions. Ayan o. Overtime na tayo ngayon. Questions po?
nagtatapos yung ating lesson for today.